ko pong sagutin ang inyong mga katanungan at habang ito'y magsisimula, marahil pwede ko sabihin na merong pong sabpina sa amin ng House tungkol sa SALN. Meron pa? Meron pa. Yeah, may sabpina nga ang House sa Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabpina rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sabpina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sabpinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General at ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag at sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggi at meron mga official na tumanggi? Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sabpina ng Ombudsman ay sabpina po ng batas. Ay para ibigay po si Mr. Sofronio Gabunada sa inyo yung mga SALN. Isang congressman lang po or multiple individuals? SALN niya mismo. Ay, Sofronio. Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nirereklamo niyo po parang hindi po nire-recognize yung sabpina. Concerning Sofronio Gabunada lang. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng ang Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga SALN. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas at sana huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General isang linggo, 2 linggo na nakararaan. Kaya kami nagtataka kung bakit hindi sila nag-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap po ba kayo sa impeachment proceedings? Mag-comply kami. Basta katungkulan namin, tungkulin namin, mag-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan na bigyan sa amin ng impormasyon ay kanilang ibigay. Sir, yung sabpina po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the SALN to the Vice President. So does this Yung custodian ng SALN na magdadala. Hindi po kayo personal? Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ang may personal knowledge tungkol sa
sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Ombudsman, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag na sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may subpoena po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinabpina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinabpina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control ba? Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the Yap brothers. This was granted by the court. Nakalagay po kasi dito sa request mo, you cited na they may be liable for graft and malversation with respect to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po ipafile na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation filed by Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder yung file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi sa amin binigay ang SALN, ay parang sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They cannot frustrate the ends of justice. I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Young brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal case, sir. We have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. That's all on my end. Anyway, Okay, sir. in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa... on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir. Ito po. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na po yung sinasabi nyo kanina na matataas na opisyal. Kakasuhan. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso
ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang. Since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Is that necessary? It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that Budget process, sir. budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede niyong ma-explain paano po nag-evolve dun sa part ng conspiracy? Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. But Actually, narinig nyo na yung istorya eh. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinitingnan natin dun sa budget? Right now, ang tinitingnan natin, 24 and 25. Pero, it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain na plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Meron din po kasama from BPM, executive officials. Malamang, meron din. So, sir, pwede rin, on top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024-2025. Yes. Okay? Wala na. Thank you.